Magandang umaga! Ako si Rhea May Montemayor at ako naman si Jaime at ito ang Ulat Pilipino, Balitang Gusto, Gabay ng Pilipino. Ito ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Mula sa kakaibang pagputi ng disyerto ng Saudi Arabia hanggang sa matinding laban sa 2024 US Presidential Election, narito ang mga detalye mula kay Shaira Goles. Shaira? Magandang araw! Dalawang malaking balita ang ating natin. Una, sa Saudi Arabia. Isang bihirang pangyayari ang naganap. Nagkaroon ng niyebe sa disyerto, partikular sa rehiyon ng Tabuk at hilagang bahagi ng bansa. Ang malamig na temperatura ay nagdala ng kamanghamanghang tanawin ng puting niyebe sa mga buhangin at bundok. Isang karanasan hindi madalas nakita sa lugar na kilala sa inyo. عمل 446 2 نوفمبر 2024. ما شاء الله تبارك الله. Samantala, natapos na ang 2024 USA Presidential Election at naiproklama na ang bagong. Tapos ang matinding labanan, ang resulta ay nagbigay ng malaking epekto sa bansa, lalo na sa mga swing states. Ang mga isyu ng ekonomiya at pamandang seguridad ay naging sentro ng kampanya at ngayon ay tinitingnan kung paano haharapin ng bagong administrasyon ang mga hamon. Maghintay tayo ng mga susunod na hakbang mula sa bagong lider ng Amerika. Yan ang mga balitang internasyonal ng ating namin. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Ako si Shaira Goles. At ito ang iyong tapat na tagapagbalita. Maraming salamat, Shaira, at magbabalik ang Ulat Pilipino. Tawas deodorant not only keeps you fresh and naturally dry, but also provide long-lasting odor protection with the gentle power of mineral crystals. Embrace every moment knowing Tawas has covered you naturally fresh, naturally you. Stay fresh, no stress, beat the sweat with zest. Sa pagpapatuloy ng ating balita, pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa National Philippine News. Magandang umaga uli buong Pilipinas. Ngayon ay makukulat si Kristen Digia tungkol sa DOJ Task Force na tutugon sa kaso ng paglaban sa International Humanitarian Law laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dia? Magandang umaga buong bansa. Magkulat ako ngayon tungkol sa DOJ Task Force tutugon sa kaso ng paglaban sa International Humanitarian Law laban kay Duterte. Mga paglabag sa IHL, ang pagsisiyasat ay nagiging tumutugon sa mga paglabag sa International Humanitarian Law, kabilang ang mga pagpatay sa droga at mga pag-torture. Nagiging tumutugong sa mga posibleng pagkasala sa pagpatay sa mga droga at paglabag sa IHL. Mga kasong isasampa, ang DOJ ay nagpapadala ng mga kaso sa mga naayon na otoridad kabilang ang International Criminal Court or ICC. Ang nagsisiyasat ay nagiging sinasagawa sa ilalim ng Republic Act 9851 or ang Act Defining and Penalizing Crime Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crime against humanity. At ito ang balitang hanggang dito lang po. Maraming salamat, Digia. At ngayon, pag-usapan naman natin ang mundo ng showbiz patungkol sa naganap na debut ng PBB Gen 11 at ang bagong teleserye ng Viva Films hatid sa atin ni Binibining Kiana. Si Piang, Colette, Kai, and Drain at kasama ang ex-housemate na si John
ipakita ng kanilang mga talento. Expect thrilling performance at heartfelt moments. Nakausap namin ang Big Four at sila excited. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito at excited kami bahagi ang aming mga talento sa lahat, ayon kay Fiang. Ang kwento ay tumutukoy sa mga buhay ng mga mag-aaral sa high school na naglalakbay sa pag-ibig, pagkakaibigan at pagtutunggali sa tanyag na Section E. Sino ang gaganap sa pangunahing papel? Opisyal na inanunsyo na ng Viva Films si Ashton Olvega as JJ, Andres Mulak as Kiefer, Raben Angeles as Yuri ang mga pangunahing kandidato para sa pangunahing papel. Ang mga fans ay excited na maghihintay na ipalabas ito. Maraming salamat, Binibining Kiana. At ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa local news. Naglaan ang lungsod ng Davao ng 17.7 million para sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng Bagyong Christine at ang balitang ito ay hatid sa atin ni Hazel Sarai. Magandang araw po sa lahat. Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Naglaan ang lungsod ng Davao ng 17.7 million para sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang tulong pinansyal ay para sa mga bayan at lungsod na nagkaroon ng malaking pinsala dahil sa bagyo. Ayon kay Mayor, ang tulong na ito ay para makatulong sa pag-aayos ng mga nasira at nasalanta ng bagyo. Dahil sa apektadong mamamayan, para sa karagdagang impormasyon na maaari kayong magtungo sa opisyal ng website ng lungsod ng Davao. Samantala, ang lungsod ng Davao ay mas pinalawak ng kanilang programa para sa mga senior citizens. Mas marami pang senior citizens ang makikinabang sa mga serbisyo tulad ng libreng check-up, gamot at iba pang tulong para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Layunin ng programa na masiguro ang maayos na pangangalaga at suporta para sa ating mga mahal na senior citizens. Iyan po ang mga pangunahing balita ngayong araw. Salamat po sa pakikinig at tandaan, manatiling ligtas at mag-ingat tayong lahat. Maraming salamat, Sarai. Kunting kaalaman. Alam mo ba na ang Magsaysay Park sa Davao City ay hindi lang isang lugar para maglibang, kundi isa ring puok ng kultura? Matatagpuan dito ang sikat na Kadayawan Tribal Village kung saan makikita ang mga replika ng tradisyonal na bahay ng 11 katutubong tribo ng Davao. Parang paglalakbay ito sa makulay na kasaysayan at kultura ng Mindanao, lahat ng ito sa iisang lugar. At muli, maraming salamat sa pagtutok sa aming Balitang Ulat Pilipino. Balitang Wasto, Gabay ng Pilipino.